1 hour later. Maya ka na ha. Game? So yung mga best friend, welcome back to my channel, Buboy TV at your service. Well, of malamlang ang pag-asa ng bayan. Wow! Hangad lang niya tumulong sa kapwa. Andyan si Kuya Bal, nandyan din si Kalinga Prab. Layunin nila mapalawak kalingap. Ano man ang mangyari, di ka namin iiwan. Ipaglalaban namin hanggang sa dulo ng laban. Ganda, di ba? So yun mga best friend, welcome back to my channel, Buboy TV. Yun, so yung mga best friend, wala yun, walang ano yan. Gusto nyo tapusin ko? Ayun ito mga best friend, panibagong araw tayo, panibagong reaction tayo for today's video. Dito yung mga best friend, alam ko na panood nyo ito yung live ni Kambal dito at dito pinatunayan niya at sinagot niya na lahat mga best friend, na lahat. So yung mga best friend, ba't ba yung tigilan si Rowell, mga best friend, Hindi ko alam kung bakit, crush nyo ba si Rowell? Wala mong problema dun kung crush lang mga best friend At alam nyo, hindi nasusukat ang tapang ng isang tao sa pagmumura. Hindi nasusukat kasi yung mga Pilipino, expression na yun. So ako mga best friend, bira ako magmura. Hindi talaga ako nagmumura dati. Pero ngayon mga best friend, hindi ko na ginagawa yan kasi expression nyo na yan kahit sa bahay, sa kaibigan, kahit sa kamag-anak, expression nyo na yan. Yung mga mura na ganyan, tarantado, gago, Yari ka! expression na yan mga best friend ng Pinoy, mga best friend. So dito sa kaso na to mga best friend, at ito nga, alam nyo naman ako, mahina ako sa radar mga best friend kasi alam nyo naman si Buboy TV ayaw ng gulo kasi nga bakit? Pag kami nangyari ba sa akin, kaya nyo? Wala. Kaya hindi ako pero pagka usapang ganyan na, pwede naman ako magsalita mga best friend ng pahaging lang at paalala lang. So yung mga best friend, hindi ako nagmumura mga best friend. At ayoko rin magmura kasi nga mga best friend, bawal sa reliyon namin yan. At hindi porket na hindi porket ganito na baka isipin ng iba na bakit si Buboy TV ganito, hindi pinagtatanggol si ganyan, si ganito. So yung mga best friend, dun ba kailangan natin i-base para sabihin natin na yung tao na yan hindi natin kayang pagtanggol? So yung mga best friend, at alam naman natin, sa mga nakakakilala kay Rowell of Malalag, alam natin at alam ng team niya yan at alam din ng Kalingap yan kung paano makisama at kung paano tumulong si Rowell at kung paano maging transparent, lalo sa paghawak ng pera at pagtulong ng mga best friend, So yung mga basher na yan, yung mga lintik na basher na yan mga best friend, hindi niya sa akin hindi na kaya akong paikutin ng mga yan. Alam ko si Rowell, alam din to mga best friend, kasi yung mga basher na yan mismo mga best friend, dami account lang yan, may mga pangalang user, walang So yung mga best friend, wapakels yan.
Walang kwenta yung mga yan, mga best friend. Nanggugulo lang yan. Okay naman, di naman kayo pinapansin ni Ruel. My God. So yung mga best friend, nagsasayang kayo ng ng text. Sayang din yung load, sayang din yung sayang yung wifi nyo, no? Hindi naman kayo napapansin, no? Ewan ko lang kung ayun nga may napapansin yung iba, so parang ganun na nga, parang big deal na pag may napansin na ganito, so kailangan ba natin i-rebut agad? Hindi, mga best friend, no? Siyempre kasi diyan mabubuo yung isang parang kumbaga parang sinita mo yung tao na ganito, yung anak niya, halimbawa si Tay may anak niya, uy, ayusin mo naman kumain, ang dungis ng mukha mo. Siyempre pag nalaman ng nanay niya, magagalit, so lalaki na. So parang ganun lang din yan, mga best friend. So ang point dito, mga best friend. Pero yung sa mga comment lang, wala yan, mga best friend. Hindi intindi ni Kambal yan, mga best friend. So yung mga best friend, at siyempre sa ating mga co-reactors, no, at alam ko naman na ganun din sila, no, at hindi na pababayaan to si Ruel. Kaya naman talagang sumusuporta sila at dinidepensa nila sa mga bawat yung mga pumapasok na ganyan. So okay lang din yun, mga best friend, no? So ayun, pinaubaya ko na sa kanila. Magaling kang mga best friend, hindi tayo pwede pumasok sa larangan ng mga ganun, yung mga high blood. Actually it's supposed to be midget, high blood. Kabibp ko nga lang po 150 overacting. So yun, mga best friend, medyo mataas, no? So yun, mga best friend, yun, at yan na natin yung mga yan dahil wala naman may tutulong yan kasi at dito lang tayo, chill lang tayo at anilan natin si Ruel saka si Rachel, no? At ang mga team Kalingap, no? Anilan natin, kumbaga lalo nating palawakin ng kanilang pagtulong, no, para makilala pa sila lalo. Alright, focus lang tayo dito, mga best friend. At yun, ito, mga best friend, umpisa na natin. Pero bago lahat, mga best friend, siyempre supportan tunay kay Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlad, Kalingap Rab, at siyempre Kalingap Partners, at siyempre mga best friend, supportan tunay din sa ating team, no, at siyempre sa pangunguna ni Mami Mighty Emmy. Ayan. At syempre sa ating mga kapwa reactors, mga best friend ng Team RORD, kilala nyo na yan, mga best friend, at supportahan natin sila at ganun din, like and share din. Syempre sa Ruel of Malalag at syempre si Rachel Morales Vlog, yan, like and share natin, at sa mga team ni Ruel yan, The Hack. Alright, mga best friend, at syempre Buboy TV, nakalimutan ko pa ako i-promote sa'yo. Buboy TV, mga best friend, at yan, at kahit mahina ang ating channel, tuloy-tuloy lang. At alam ko sa ating sarili darating din ang ginhawa. At hindi ko rin kailangan kung sino man yung mag-share, kung sino man yung okay lang yun, mga best friend, no? At least kahit papaano nakikita ko, no, talagang na may pagkakaisa na, mga best friend. Pero yung tipong parang pili lang, no, okay lang din yun, mga best friend, no? At tuloy lang natin kung ano yung umpisa natin. Tulad nito, good vibes lang tayo mula 1 taon na. So hanggang ngayon good vibes pa rin tayo. Hindi nagbabago yung ating trophy, no, mga best friend, no? Good vibes pa rin, no? So tutuloy ko lang yun, mga best friend. Tuloy lang din natin. At syempre pasensya na kayo, nakakapag-upload ako ng ibang video kasi pinapalawak din natin at tumanap din tayo ng source, no, na para lumaki yung income natin. Dahil alam niyo naman na may pangangailangan si Buboy TV. Ayun, mga best friend, umpisa na natin. Na sina Glyza Barona Official. Ayan po, support po natin, mga Kalingap. Alex Librada Vlog, BG Scheme Official, Kuya Reagan Vlog, Justin Aguirre Vlog, Kalingap Victor, John Rivera Official, yan, si Rachel Morales Vlogs, and yours truly, Ruel of Malalag. Ganda ni best friend. Sa content na ito ay gusto namin na syempre i-share namin, no, kung ano pong mga saloobin, di ba? Yes. Kung ano pong mga hindi nyo pa nalaman sa aming pagkatao. Tama. Di ba? Siyempre, yung mga iniidolo nyo. Kasi
Kasi itong content na ito ay nabuo nung walang plano. Kumbaga, nag-usap-usap lang kami sa isang content and then, ayun, nag-come up yung idea na why not na gawin natin itong isang content for the purpose of everybody, di ba? At Alex, anong pwede niyong ma-input dito sa ating intro? Sa akin, magandang idea to para ma-open up natin lahat kung ano ang dapat nating buksan. Yes. Sa mga dibdib natin, sa mga tiyan. Laman-laman. Pero lang. Kulit tao ni best friend daw. Dito natin ma-express o dito natin ma-voice out yung ano natin, dapat na ano natin. Yes, tama dapat yan. na sabihin natin Tama yung ginawa niyong no? At vlog, masagot din kambal, natin tama yung yan. mga katanungan ng side by side. Yun. And ito pang mechanics mga kalingap. No? After ko po magtanong, kung sino po ang aking tatanungin, after niya sasagot, siya naman yung magpipili ng tanong na tatanong sa iba naman. So, ayan po. So, ito, para kay VGC Official. Grabe, oy. Bueno mano. Yan, andyan yung Kaka nyo lang magtatanong. Ang tanong galing kay Ma'am Rosemary Medina. Ang tanong, bilang isang charity vlogger, ano ang pinakamatinding dinaanan mo sa paghatid ng tulong sa iyong beneficiary at hindi mo makakalimutan? Ako muna. Ang hindi ko makakalimutan yun, yung si Tatay Dario. Yung in-upload natin, mga best friend. Kasi, umabot siya hanggang part 9, Tatay Dario. At nasa baba ng description yung mga part 1, part 2. At yun na nga mga best friend. After part 9, umuwi na siya. Nakasama niya na yung pamilya niya. Okay na sila, wala nang problema. Lumala yung sakit niya. At yun, binalita sa akin na nawala na si Tatay Dario. So, yun. Parang may ano kami, may similarity nito ni Kim, no? Ganun din yung nangyari sa kanya. Panoorin natin. Yun, magandang katanungan. And syempre, maraming salamat sa mga nagbibigay po ng mga katanungan niya, no? And para sa akin, yung hindi ko malilimutan is yung year 2022, pumunta kami ng Leyte, which is yung kay tatay na ngayon nga ay nawala na, pero in 30 years siya napadpad dito sa Daet, no? At 30 years din siya nawalay sa tunay niyang pamilya. Tacloban City yon, and nahirapan din kaming ma-retrieve or mahanap yung tunay niyang pamilya kasi alam naman natin ng Tacloban nagkameron ng napaka tawag dito masalimuot na na pangyayari, trahedya. So nahirapan kami. Ganun pa man, tinulungan kami ng mga supporters, sponsors and ni Lord, no, para matunto namin. And yun, nagka-feeling na sila in 30 years, 3 dekada. And sad to say nga, yun nga, namaalon na din si tatay after parang kami, may similarity siya natulungan. Talagang hindi ko malilimut-limutan kasi sa ating lahat, in 30 years, wala na nag-aakala na magkikita pa sila. Okay. Ayun, itong tanong. Sa mga best friend, wait lang mga best friend task ko kasi. Ayan. So ayan mga best friend, tuloy. Na to, kasi binigay sa akin yung mic nito ay si Roel, kaya ibabalik ko yung tanong kay Roel. Okay. From Kirby John Velasco, ayun, sabi niya, for Idol Roel, ano ang isang bagay na nahihirapan ka sa pagiging charity vlogger at paano mo ito nagiging challenge sa iyo? Yun. Ayun. Ang point doon, anong pinakamahirap na challenge sa akin? So yung mga best friend, maintindihan lang nito yung mga nakaranas na ng pagcha-charity, no? Mahirap kasi yung salita ka ng salita tapos di mo naman naranasan yung pagcha-charity, no? So useless yun mga best friend, di ko paniniwalaan. So mas maganda yung talagang sumaba ka sa init, ulan, pagod, hanggang sa dumating yung wala ka na may tulong pero tinutulong mo pa rin. Yun mga best friend, siya lang ayun lang ang makakaintindi, no? So yun, hindi ko inaano yung sarili ko, no? Pero bago naman tayo nagganito mag-reaction mga best friend, nag-charity tayo, matagal tayo nag-charity. Yan, tuloy natin. Bilang isang charity vlogger, siguro sa ngayon, sa present po mga kalingap, no? Siguro para sa akin is yung transportation. Diba, alam naman natin na talagang limited lang yung magagawa mong pagtulong or mga charity works mo kung mga best friend mo, diba? Kung motor isa sa problema yan, any transportation aside sa 4 wheels. Para sa akin, challenge ito sa akin na wala pang sariling sasakyan na talagang pupunta sa mga kabundukan, no? Kasi yung ginagamit ko ngayon is papasalamat ako kay Kuya Reagan, no? Kasi nag-offer siya ganyan na gagamitin natin, pero hindi yan pang habang buhay, no? Kasi darating din yung time na syempre yung sasakyan, no, na
kailangan din ng maintenance o kaya kung ano mangyayari. So, ayun, iniisip ko, isang challenge ito sa akin na talagang na-stuck ako between bibili ng sasakyan or magpapagawa ng bahay. So, iniisip ko talaga na ano bang unahin ko dito, yung ano ba, yung dream ba ng family ko? Kasi yung bahay talaga, dream house talaga ng pamilya ko yan. Or yung pang sarili ko, di ba? Yung sasakyan. Kasi yung sasakyan, mga kalingap, no? Masasabi ko siyang investment din bilang isang charity vlogger. Sabihin naman ng ibang tao na loho yan, di ba? Or ano yan, liabilities yan. Pero para sa ating mga charity vlogger, So yun, yung sinabi niya yung ayun nga, dream house ng kanyang family. So yung dun ba sa bahay ni Roel, di ko alam no kung ang ipapatayo niya doon yung dream house nga na bahay na sinasabi niya, pero kasama siguro yung pamilya. So ang naisip ko parang kukunin yata ni Roel. Ayun po ba? Parang ayun ang hindi naman niya sinabi kung kukunin niya doon at sama-sama na sila. At siyempre, dream house din ng dalawa, no? Soon. Ayan. At doon din yun. Siyempre, lawak naman ng bahay. Ang lawak ng nila ng lote, mga best friend, kasyang-kasya. So, yun, tuloy natin mga best friend. isang investment yan kasi doon tayo mag-i-invest ng sasakyan kasi for the security, safetyness, di ba? Kaya yun para sa akin, isang malaking challenge yun. Kaya ngayon, challenge ko yung sarili ko kung magagawa ko ba yun, makakabili ba akong sasakyan next time or as soon as possible. Likot ko. Pero in God's will, tigas kasi napuwang ko. alam ko na kung anong i-priority ko. Kaya, ayun, syempre yung challenge na yun magiging strength ko, no? If ever na isi-sender ko man si Lord sa aking mga problema or mga challenges na yun. Nagiging strength ko yun na mas mag-motivate pa, no, sa paggawa ng ganitong trabaho, pagtulong. Kaya siguro, may mga taong ginamit ni Lord para matulungan ako, no, sa aking problema, sa mga challenges ko. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila. Kaya sana makamit ko yun, yung mga plano ko. Yes. Pwede ba sa inyong dalawa na lang? Nako, teka lang muna. So yung mga best friend, no, inuna ni Kambal yung bahay, no, kasi nga mga best friend. Ay yung lote. So ang problema niya kasi nasabi niya noon, kung unahin niya yung sasakyan, wala naman siyang pagpaparkingan. So mahirap din ang mga best friend, no. Ngayon, pwede na siyang kumuha ng kotse, no, para service. Kasi malawak yung lote. So pwede siya doon mag-park, mga best friend. At tingnan natin kung ano unahin ni Roel, kung magpatayo muna ng bahay o transportation, no. Pero sa akin parang mas kailangan niya yung 4 wheels kasi para makapunta siya sa malayo at kasi ang motor may limit at saka mahirap yung hindi mo kayang dalhin yung mga dalahin kasi nakamotor ka nga. So pagka nakasasakyan ka, kaya mo dalhin yung mga bigas, yung mga pang tulog, pang ayuda mo. So mas maganda may 4 wheels, no. Suggest ko lang naman 'yan. Dalawa. So, ito ay para kay Rachel at para kay Kuya Roel, no? Saan galing? From Jubilin, Makasusi, Dulim. Yan. Tulanga at Dodong. Sabi niya dito, kung darating man ang panahon na bumuo na kayo ng pamilya, itutuloy niyo pa rin ba ang pag-charity na magkasama kayong dalawa? Ikaw masagot na. Kulit ng dalawa lang, bato-bato pick pa. Okay, game. So, ayun po. Siyempre sa katanungan po ni Ma'am Jovelyn, kung sakali man pong kami talaga nilangga, ay siyempre naman po ipagpapatuloy pa rin po namin yung pag-charity kasi diyan. Anong kung sakali? Kayo talaga. No? Sasabi ni best friend. Hindi kung sakali. Talagang kayo. Ayan nyo sila. Ayan yung mga nag-aano sa inyo. Diyan din naman po kami nanggaling at syempre yan din po yung kailangan nating gawin din kasi diyan tayo nakilala at para din po sa hindi po para pala sa kasikatan lang or para sa sarili lamang kasi kahit walang camera or may cameraman, dapat andyan pa rin yung pagtulong natin. Lang. Grabe. Grabe, galing nilangga, sumagot. So wala na akong masasabi. Yeah, para sa akin, sa kanyang tanong, kung ipagpatuloy ba namin if ever na magbuo na kami ng pamilya. So doon tayo sa tanong na if ever na ipagpatuloy ba namin. Yes, ipagpatuloy namin nilangga yan. Kasi dito sa YouTube,
nakilala kami, di ba? Dito kami nagkakilala, dito nyo po kami nakilala, dito nyo po kami minahal, at dito po tayo nagsama mga kalingap. Kaya sa akin, hanggat kami talaga, no, at darating yung time na syempre magbubuo na kami ng pamilya, ipagpatuloy talaga namin, no? Kasi isa sa Alam, may tama multo, sagot may nila gumagalaw na yung camera, hindi mga for the best. fame, di ba? Hindi for the money yung habol namin dito. Kaya nga po kami naging ganito, no, dahil sa pagmamahalan, di ba? Dahil sa mutual understanding namin, mutual feelings. And aside from that, gusto namin makatulong, no. Kasi iba yung charity vlogger sa vlogger lang, Yes. di ba? Na good vibes vlogger lang, di ba? Maraming ganyan. So merong mga good vibes vlogger diyan na mga couple, pero ewan ko kung totoo ba yung ano nila, yung mga feelings nila, di ba? So yung mga best friend dito, sinabi ni Roel yun kasi nga meron naman talaga na scripted lang, no. So yung mga best friend, totoo yan. Meron din scripted lang at meron din na totoo yung nararamdaman na nila sa isa't isa. So yun. At totoo yung sinabi ni Roel doon. Maraming ganyan mga content creator. Pero para sa amin nilangga, kahit man walang camera, di ba? Kahit man mawala yung YouTube na na kumpanya, syempre pagpatuloy pa rin namin nilangga yung nasimula namin. Bonus na lang ito na nagiging vlogger kami, nakilala niyo po kami na talagang na tumutulong, no? Kaya para sa amin nilangga, ang hinihiling lang namin sa inyo, sana po, no, suportahan niyo po kami hanggang sa desisyon namin, hanggang saan man kami dalhin ng tadhana, di ba? At ayun, pinagdadasalan po namin na makakamit namin yung mga pangarap namin, mga pinaplanuhan namin. Yes, makakamit Kaya, niyo yan. patuloy namin. Yun ang tanong doon at sagot. Mag-charity kahit walang sponsor. Yun ang maganda doon mga best friend. So yun, dito napakagandang sagot ni Roel to at talagang grabe. Grabe dito yung sagot niya. At ako doon, isa ako doon sa nag-agree doon sa sagot niya. Nako, panoorin natin. Sa akin mga kalingap, no, nag-charity tayo, based lang din sa ating mga kaya, no? Base sa ating kinikita o natatanggap dito sa revenue natin. Yung mga sponsor mga kalingap is sabihin nating bonus na lang yan sa atin, di ba? Mas nakakagaan sa atin bilang charity vlogger kung merong manatiling sponsor talaga. Pero para sa akin, isa itong challenge sa isang charity vlogger, pinasok natin itong ganitong content, pinasok natin itong social media na pagiging charity vlogger. Kung paano natin ipagpatuloy pa rin yung pagtulong kahit wala nang sumusuporta sa iyo, no? Para sa akin, sa ngayon, pinaghirapan ko man yung channel ko, pinaghirapan ko tumaas. Nagsimula din ako sa maliit. Hindi ko ginagamit yung pangalan ni Kuya Bal noon, di ba? Ilang years pa ako bago pumunta dito para mas makikilala na sabihin man natin na pamangkin, no? Pero para sa akin doon ko tinitrain yung sarili ko na hindi sa matubang, hindi sa apelyidong matubang makikilala ka. Gusto ko makikilala ko as Roel of Malalag talaga, no? Kaya yan ang pangalan ko, hindi siya Kalingap Roel, hindi siya Roel Matubang. Gusto ko Roel of Malalag. Saan ako nagmula, saan ako ipinanganak, saan ako nakilala. Malalag talaga. Kaya ayun, nung andun man ako, saksi yung pamilya ko kung gaano kahirap ang walang sponsor, no? Nakakapagpabahay ako, 5,000 subscribers pa lang noon, kaya salamat ako. So yung mga best friend, talagang sobrang hirap maging isang charity vlogger. Grabe. Lalo pag wala kang sponsor at sarili mo lang pera, may sobra ka, tutulong mo pa. Tapos meron kang mabiling 10 kilo, pag ati-atiin mo, tig 1 kilo. Baka ka lang, makapag-charity ka lang. So yung mga best friend, yung mga ganong time na pangyayari, napakahirap. Lalo pag walang sponsor, grabe mga best friend. Ako. At marami nang sumuko dyan. So ako, mga best friend, hindi naman ako sumuko. Tumigil lang talaga ako kasi nga mga best friend, hindi ko kinaya yung init, hindi ko kinaya yung lalo la ako na yung nagda-drive, ako na yung namimili, ako na yung nagbubuhat, ako na yung lahat yun bawal sa akin yung magbuhat, yung ganun. So yung mga best friend, no? So maganda talaga pag may kasama ka at siyempre yung tipong susuportahan ka rin, no? Para tuloy-tuloy yung pagtulong nyo, no? So yun, talaga mahirap mga best friend. Kaya yung mga nang babash kay Roel, so yun, hindi nila naintindihan. So dapat maintindihan nyo, no? At hangaan nyo na lang mga best friend. Dahil andyan yung mga supporters natin, di ba? Kahit andun ako sa Malalag. And then sa question naman po, bakit ako dito sa Daet tumutulong at hindi sa Davao? So kung yung mahal nyo, di ba? Di ba alam nyo yun? Yeah. The best answer talaga doon, no? Di ba? The best answer doon, kung saan yung mahal nyo? Pupunta ka ba ng Davao? Nandito yung mahal mo. Di ba? Di ba? Sarcastically nice answer yan. Pero ang totoo talaga, ang pagtulong
walang lugar yan, di ba? Walang Tama. pinipiling lugar, walang pinipiling oras, panahon, o ano pa man, di ba? Ang pagtulong, kahit pupunta ka ng hulo-sulo, di ba? Pwedeng pwede. Kasi nga pagtulong, charity works yung ginagawa natin, yung trabaho natin, no? So hindi siya, kaya nga po based sa, mabasa ko lang based sa statistics dito sa Pilipinas, ang Camarines Norte ay isa sa pinakamahirap, maraming pinakamahirap talaga ng mga pamilya. Kaya dito siguro mukhang ibinuhos ni Lord yung mga charity vloggers, no, para magsama-sama tayo. At ayun na nga mga best friend, at dyan din sa lugar na yan ang pinakamaraming charity vlogger mga best friend. Talaga, dyan talaga. Ang dami nila dyan mga best friend. Ang daming kalingap, sobra. Sobrang dami mga best friend. At talagang parang dyan nga rin yung bintot. Yung totoo yung sinabi ni Roel mga best friend, no? Parang binuo sila dyan kasi nga maraming mas mahirap dyan. Napuksain yung pagiging poverty, di ba? Yung pagiging mahirap. Hindi man siya actually malilesen, di ba? Meron po ako doong naiwan ng mga charity vlogger, ng mga kapatid ko, di ba? Meron akong mga tinitrain din doon, kagaya nila John Lindon, di ba? Kasi ngayon gusto nilang pumasok bilang charity vlogger. Yes. Kaya mapanood niyo po yan sa mga upload nila kung sino-sino yung natutulungan nila doon. Kaya tayo yung sumusuporta sa kanila kasi nag-start lang sila bilang charity vloggers. So ayun, para sa akin, hindi naman siguro natatapos yung pagiging, yung pagtulong doon sa Malalag. Kasi kahit andito ako sa Daet, pinapadala ko yung pagtulong doon, di ba? Yung suporta, yung ayuda, Yes. andun pa rin pinapadala ko kasi merong nag-aatid ng tulong. Galing. So dito, bali ito yung foundation ng channel ko. Dito ko tinatag, binuo. Para at the end of the time, kung pupunta man ako sa iba't ibang lugar, no, meron akong source of pangtulong, no. Mas marami pa tayong matutulungan. Kagaya ng umuwi ako last year, di ba? Sariling bulsa ko na yung pantulong. Yun. Di ba ang sarap sa feeling na pinaghirapan mo dito sa Daet yung yung channel mo para lumaki. And pag Napakagaling, napakaganda ng mga best friend. Yung sarili mong pera, yung ipantutulong mo. Opo, mga best friend, napaka sa loob. Talagang proud ka sa sarili mo mga best friend. Sabi ko nga sa inyo mga best friend, maintindihan nyo lang yan pag naranasan nyo na mag-charity. Ha? or mga ibang charity vlogger. Thank you. Sige ako mag-question para kay Kuya Tuto. Hoy! So, Idol ko yan mga best friend. Galing kay Roel Buntalan. Tanong ko lang sa mga staff ni Dodong Roel, hanggang kailan ninyo suportahan si Dodong Roel at Langga? Ayun. Para kay Para kay Kuya Toto. Ayusin mo kayo, Toto. Para sa akin, no? Hindi tayo dumugtong dyan, no? Kasi, Nagkatagpo kami dito sa ganitong sitwasyon, ano? So, nagkatagpo kami dito. So, kung hanggat nandyan sila, dito rin po tayo, no? Dito rin po ako. Wag na kayo. Sa akin na pala nakatanong. Kulit niya na yun. Kasi sa nagtatanong. Totoo yun, serious ako. Kasi, hanggat nandyan sila. Nakabahan si Kuya. Hindi rin tayo dito, Yan dyan. Mama Eileen, ano? Masalamat po sa iyong katanungan. Thank you very much. Tinapos agad eh. Yes. Dito sa natin, no, sa team na nabuo kay Roel o Malalag, hindi naman to matatatag o hindi man to mabubuo kung hindi dahil kay Kuya Yes. Diba? Apo. Unang-una, lahat ng ni Roel ay ina-admit niya kay Kuya Bal noon, kaya tayo nabuo na ganito. Yes. Diba? So, yun. Ang sa akin lang na wag lang maalis sa atin ang pagiging yung tatak ng Kalingap. Kasi Tama. dinadala natin siya sa lahat ng vlog natin. No? Yun ang hindi natin pwedeng alisin sa atin. Sa natin. Kasi para sa akin, no, masasabi ko talaga dito na lahat ng nangyari sa buhay ko ay nag-umpisa sa head founder ng Kalingap, no? Si Kuya Bal. Sa kanya nagsimula ang buhay ko, no? Diyan ako nag-start. Tama diyan naman ako, po yun mga best friend. Oo. nagkaroon, diyan ako tumayo, no? Galing sa gapang na buhay. Dahil kay Kuya Bal, nakatayo ako, no? At sa mga hindi naman natin mawawala yung mga komento na tayo, kumbaga sinasabi na nakalimot tayo. So para sa akin wala po yan, hindi po natin pwedeng kalimutan ang Kuya Bal kasi Siyempre siya nagtatag niyan. At diyan kayo nag-umpisa sa lahat talaga Sa sila. akin. Kumbaga siya yung nagtayo sa akin, no? Simula sa gapang na buhay, siya ang umakay para makatayo ako sa sitwasyon ko na hirap sa buhay. Yes.
Ano ba yan? Best friend na, si best friend. Anong question daw? Criteria and satisfaction. Criteria. Criteria. Sa pagtulong po, wala naman pong Tama. pinipiling tutulungan kung talagang deserving naman yung tao. Tsaka isa pa, kahit saan pwede kang makatulong kapag alam mong talagang Siguro sa sinabi ni best friend doon, ang ano ko lang doon, suggestion ko doon, meron kasi dito, halimbawa, depende po kasi sa lugar, no? Dito po kasi sa Caloocan, mga best friend, yung mga tao dito, mga best friend na pulubi, dito marami ako naranasan na talaga ng mga kala mo sobrang hirap, pero makikita mo mga best friend ayun, mga nagda-drugs, mga best friend. So makikita mo naman mga best friend, may mga hawak na plastic, inaamoy yung rugby. Ganun mga best friend, no? At para sa akin pag dito, depende sa lugar mga best friend. At dito siguro kailangan subaybayan mo muna at alamin mo, tanong-tanong mo muna sa mga kapitbahay kung ano yung buhay nila bago mo tulungan, kasi dito napakadami. Oo. At sa probinsya, sa tingin ko parang wala naman. Halos karapat dapat naman siguro tulungan, no? Hindi dito, maraming iba kasi dito mga best friend sa Caloocan. At sa mga taga Caloocan, alam yan. kailangan ng tao. Kahit sa daan or sa school, hindi man lang financial or kahit ano, maaaring makatulong ka pa rin sa pag-advise, sa pag-ano sa kanya, pag-alalay sa kanya sa mga pagkakataon na namang problema siya sa buhay niya. And syempre sa satisfaction, yung makita mo siya na maging okay at masaya. Okay. Big answer, best friend. Nagsasalita pa ako? Di ako nilang, bali, syempre, lahat ito ng pagkalahat ng questions. First, sa criteria, di ba? Most of you na nagsasabi na wala kayong pinipiling, wala kayong criteria in helping others. Para naman po sa akin, Pansin niyo mga best friend, pag si Kambal ang magsasalita, detalyado. No, mga best friend mo, talagang mapapanganga ka, tapos wow. Ba mga best friend? Talagang maintindihan mo, no? Mapapaliwanag yan na maayos. sa government, di ba? Sa government, bago ka tutulungan, ini-evaluate ka, di ba? May mga qualifications yan para pasok ka doon sa mga criteria na yun. So dito naman sa atin bilang charity Kaya Alex, vloggers, napapatingin although hindi kay, naman sa kay government, Kambal. NGO, Henyo eh. So para sa akin, needed din, no? Kailangan din ng criteria kasi ang pagtulong anytime pwede yan, di ba, gawin. Pero ang ating iisipin, deserve ba ng taong tutulungan, di ba? Tama yung sabi, may point si Katoto, no, na yung tao ba yan, nagpapanggap ba yan? Tama, maraming diba? ganun. Nag-take advantage ba yan sa'yo, di ba? Kasi yung pera, di ba? So, mas maganda na mga best friend, sa mga OFWs, yun ang obserba mo muna bago mo ang tulungan. pagtulong, di ba? Kasi nasa puso yung pagtulong natin, anytime pwede tayong tutulong. Pero ang gusto ko talaga, yung masala. Yes, tama yan. Yung totoo Talagang talaga. dapat sila eh. Ang dali lang makikita sa kanila, kawawa naman ito. Or hindi natin alam na may mga lupain pala, di ba? Yun ang gusto ko na i-point out dito na we need to have a criteria talaga in helping. Kasi yung pagtulong, anytime pwede natin gawin yan, kahit nasa kalsada tayo, kahit nagmamaneho tayo, pwede tayong hihinto para tutulong. Pero ang gusto ko talaga, yung deserving talaga, di ba? Kagaya ng mga sa gobyerno, kailangan nilang piliin talaga yung poor, the poor, yung pasok dito sa dole na mga ganito, mga beneficiaries, ganito. So para sa akin, tayo bilang charity vloggers, dapat meron tayong ganyan, no? Mukhang mga qualifications, mga dapat pasok sila dito sa criteria ito. Yun. And Nakakailangan. yun ang tama ko, no? Kasi yung pagtulong natin hindi siya limited, di ba? Aminin natin, nakukulangan din tayo sa ating pagtulong. Gustuhin naman natin na tumulong pa ng mas marami, no? Kaya gusto ko yung pera na naiwan ko sa bulsa ko, gusto ko yung deserving matutulungan. Tama? Talaga, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Kaya nga, di ba, yung mga sponsors, nagtatanong sila, sino bang pwedeng tulungan dyan? Ang dami, di ba? Ang dami pwedeng suggest. Si ito, ganito. Pero ang tanong doon, deserve ba niya? Di ba? Kinakailangan ba niya yung tulong na yan? Agarang tulong. Kaya sabi ko yung walang masasandal. Yun. Meron kasing mukhang kawawa tingnan, pero hindi natin alam, modus niya na pala yun. Yun ang iniisip ko talaga. Yun talaga yung ano ko. Sa kalsada, Oo. nadalang baby. Nangyari yun. Yan nangyari na yan sa atin, di ba? So, Ang- lesson learned sa mga ganyan din. Kasi, ang mga tao kasi ngayon, ginagamit nila yung pagiging
kawawa nila para kumita. Kaya nga 'di ba, bago tayo tutulong, kailangan natin i-evaluate talaga. Tama. Kailangan natin alamin yung Kailangan yan. Salain talaga natin siya kung totoo talaga. Kailangan talaga yun. Importante yung mga best friend. Salain. Pero in terms naman sa satisfaction, tama naman yung mga sabi nyo, no, yung appreciation. Kasi ang hirap na pinupuntahan natin, di ba? Ang hirap kung iisipin natin, bundok, ilog yung tatawirin natin, no? Minsan, bumabiyahe pa si Kim sa isla, ganyan. Yung ano na lang sa atin, yung appreciation na lang, yung na-appreciate niya yung kunting tulong natin. Kasi nakakawalang gana kung although nagpapasalamat siya, pero yung feelings niya, yung ano, hindi sabay ng hindi kasabay ng Tatama yan mga best friend. Ang Oo. sabihin, Mararamdaman mo yan, yung tipong magpapasalamat siya pero parang yung mukha niya parang may ibang sinasabi mga best friend. Oo. Mararamdaman mo yun sa tao na tapos parang ano ka na. Parang napapaisip ka na ano kaya nito. Parang nababaliw ka, hindi mo alam kung ano yung gagawin niya sa binigay mo sa ganun. Parang gusto mo talagang obserbahan siya, no? Yung palihim mo siyang titignan sa subaybayan. So tama yung sinabi ni Roel doon mga best friend. Kailangan salain talaga. Oo. thank you po, salamat po sa tumulong. Pero yung kanyang emotions talagang nasabing pilit lang or plus. Tama yan. So mas maganda yung talagang yung hindi niya iisipin na ang pangit ko din sa camera, di ba? Yung kagaya ng mga tinutulungan natin na talagang kahit umiiyak sila sa harap ng camera, wala silang pakialam. Yes. Basta't yun ang saloobin nila. Yun ang paano nila i-appreciate yung tulong. Totoo yun. Yun ang maganda. Yan. So, baka meron pa kayo idagdag or... Ito, question pa kay Rachel. Di ba, pag sinabing mahal mo yung tao, mahal mo yung tao, di ba? Kasi kami nagsasabi, mahal mo naman yung tao, bakit mo papapatagin? Yun, no? Di ba? So, question ko dito, Justin, galing mo dyan. bakit mo pa pinapatagin? Kung mahal mo naman yung tao. Yes, tama yun. Naganap ng kakampi si Jan. Justin. Ganito kasi yun. Ganito kasi yun. Sige. Para po sa kaalaman ng nakararami. Yun. Seryoso po kuya, ano ba? Siyempre may mga dahilan po tayo. Tsaka hindi dapat sarili lang natin yung isipin natin. Tsaka ang love naman po nakakapaghintay naman po yan kung talagang para sa Yes. Kasi nga po may mga priority po tayo na kailangan pa natin unahin. Nako. Kasi syempre nasa minor pa lang tayong edad. Syempre kailangan pa rin natin na isipin kung ano yung mas makakapabuti sa atin pagdating ng panahon. So yung pagmamahal po nakakapaghintay. At kailangan po natin unahin po muna yung magiging future natin. Kailangan natin makatulong sa magulang natin, sa mga kapatid natin. Syempre bilang isang panganay, kailangan natin na i-priority yung sarili natin, yung family natin. Syempre si Papa iisa na lang at medyo pa si Papa kasi nga wala na siyang trabaho at kailangan natin siyempre isipin yung family natin muna, i-priority muna natin yung buhay natin bago. Sa bagay may point si best friend doon mga best friend. May point si best friend doon. Talagang kasi siyempre breadwinner saka mag-aaral pa ng college si yung mga kapatid niya. So dapat matulungan niya, 'di ba, mga best friend, no? At ayun na nga best friend naman. Grabe. Paano naman si Kambal? Kambal. Yan, tuloy natin mga best friend. Baka magbago isip, Char. So, yan, tuloy natin. Bago pa sarili natin. Yun po, ipakasa lang, sa awareness lang sa mga nanonood. Kasi, di ba, may mga... Darating din po tayo dyan. may mga nagki-question, di ba, about sa kanila, ganito, ganyan. So, at least, alam Wait niyo. lang. About po pala dun sa nabasa ko kanina sa comment na yung sa vlog ni Kuya Rab na nagsabi ako na 17 pa lang ako. Ayan. At tinanong ako kung pag 18 ko magbo-boyfriend Yun. na ako. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung magbo-boyfriend. Kung sasagutin ko na silang kasi nga. Jesus, man. Pero pwede pa rin naman po yung mabago eh. Pero ngayon po, hindi ko pa rin naman po sinasagot silang. Ay, sis, man. Ayan. Siyempre, may mga pangako po. Tanong ako sa kanila. Tanungin ko yung dalawa. Total, natanong ka ni Justin, ganyan. At sinasabi mo na din,
Kasi marami nagtatanong kung ano na ba talaga yung real score. Oo. Gaano mo, sa stage nyo ngayon, gaano mo kamahal si Rowel o Malala? Malamal. Sagot ako dyan. Alam ko pa bang elaborate yung paano? Yeah, gusto namin marinig. Sobrang mahal, siyempre. Siyempre, mahal na mahal. Teka lang. My God. Hindi masasaktan ng tao pag hindi siya nagmahal. Yes, tama. Totoo yan! So yan, ako, pinadali Oo. So, ito, quiet lang. Nagkakagulo na huwag ngayon dito. Ayun, best friend ha. Alam nyo na ha. Nagsasalita si Rachel. Nananahimik. Ayun o. So, tanongin naman Ninanamnam natin, niya. oo. Ninanamnam ni Kambal. Alam nyo, ang content talagang to, hindi to para sa amin, sa kanila talaga yan. Ninanamnam ni Kambal, mga best friend. Pero, ikaw dong, kasi natanong mo din natin, di ba? Ano ba yung assurance mo? Assurance. Para, kumbaga, dumating yung panahon na handang-handa na si Rachel. Handang-handa na si Rowel. And, kumbaga, handa na kayo isa't isa na maging official, na ganyan. Ano maging assurance mo kay Rachel at gaano mo siya? Ayan, sasagutin ni Rowel yan. Okay, sa assurance, mga Ayan. kalingap, no? Assurance. Bago ka bibitaw ng mga sinasabi mo, di ba? Yung mga sinasabi mo, yun yung mga assurance. Siguro doon, useless nga, di ba? Useless kung magiging ano lang siya, magiging promises lang. Diba? Yes. Kasi nga, promises are made to be broken, di ba? Para sa akin. Kaya ang ma-assure ko kay Langga, kung ano yung pinapakita ko ngayon, ma-assure ko na ganun pa rin. Yun, Consistency. tama yun mga best friend. Diba? Yung pagiging love, hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya, ma-assure ko na pati maging kami. Hanggang sa maging kami, Tandaan nyo mga best friend ha, bihira sa lalaki maghintay ng ganyang katagal. Sa dami ng babae, di ba? Ang gwapo ni Rowel, mukha ko. 2 beses na yan! Ang daming babae, sobra. Ba, mga best friend? Kaya ako nasabi yun mga best friend kasi bihira sa tao, sa lalaki, ang maging tapat sa isang ganito katulad ni Rachel, sa babae. Bihira ka na makakita ng ganyan kaya wala nang makikita si Rachel na katulad ni Rowel na talagang halos maghihintay si Rowel. Makamit lang ang matamis niyang oo. Diba mga best friend? Doon pa lang mga best friend eh. Bibilib ka na, diba? Mario si best friend. yun ang yung love and sa kanyang pamilya. And the third is understanding. Ma-assure ko na maintindihan ko siya. Yes. Sa ngayon pa lang, di ba, na stages niya na nag-aaral pa. Maintindihan Lawak ko ng kung ano, mga isip dapat ni i-prioritize, Rowel. Kailangan niyang unahin, kailangan niyang gawin. Doon pa lang, tinitrade ko na yung sarili ko na maging understanding. Napakaswerte ni best friend talaga. Kaya in the near future, Sobra. alam ko na yung tatlo na yun is magagamit ko, di ba? Yun ang sa amin, yun ang yun. Magiging strong kami kung yun ang i-apply ko na insurance. And lastly, anong tanong bro, yung gaano mo kamahal? Ayaw na kamuhi na malalag eh. Di ba kung tanong yan, gaano mo kamahal? So, ang bilis lang sabihin na mahal ko sila. Totoo yan. Pero ang importante dito, how? Di ba? Paano? Di ba? Paano mo gawin? Paano ipapakita sa kanya na mahal mo siya? Yun. Di ba? Sa actions, di ba? Papakita ko. Kasi nga hindi nasusukat gaano, no? Gaano karami. Si best friend, no? Ang sama ng tingin. Gaano kalaki. Pero sa akin, hindi naman nasusukat sa ganyan, di ba? Yung magmahal ka, Tug gumagano. infinity yan, di ba? No? Ba yung tingin na lagkit to? Ay, hindi alam ko di kayo dyan. Kasi ang totoo pa mga hindi yan nagmamatter kung puro lang yung malabas sa buhay. Oo, tama yan. Wala ka naman ginagawa. Hindi mabuo ka lang eh. Dali mo Kuya Alex. Nadali mo kayo. Ninong talaga, ninong. Kaya mag-turn And the question is, Kaya to, I feel good. I knew that I would.